Hello. Today, i-compare natin yung dalawa nating Life P04 battery. Ito yung Gentile at Solar Homes. Yung isa 100 amp hour ang capacity, yung ating Solar Homes 120 amp hour na halos same price lang. Ang goal natin ay malaman kung sino ang mas sulit bilhin sa kanilang dalawa. Unang comparison ay yung physical size. Makikita nyo mas malaki yung Solar Homes kasi nga mas malaki yung capacity niya. 120 amp hour. So, 20% bigger yung Solar Homes natin. So pagdating sa size, ang panalo sa kanila ay wala. So pareho lang sila kasi hindi natin pwedeng i-compare kasi magkaiba naman ng capacity yung battery. So next ay yung style ng case nila. Etong Solar Homes ay may screws lang sa top cover. So mas maganda yon para sa akin kasi mas madali ang maintenance ng cells, mas madali mong ma-check kung okay pa ba yung condition ng mga cells mo. Unlike dito sa Gentile na naka-glue yung top cover niya, mahirap tanggalin at kung tatanggalin mo, may possibility pang masira mo yung cover. So para sa akin, panalo sa casing ang Solar Homes. Kasi madali lang siyang buksan. Tatanggalin mo lang yung 8 na screws niya, pwede mo na makita kung ano yung condition ng cells mo. Kung gusto mo lagyan ng active balancer, madali lang kasi madali lang ng buksan. Ilabas natin yung parehong battery para ma-compare natin. Ang una ko napansin dito nung binuksan natin yung Solar Homes ay medyo bloated. Konti lang naman, as in konti lang. While sa Gentile ay super flat. Well, try natin mamayang i-disassemble etong mismong cells ng Gentile kasi meron siya parang ditong compression fixture para nako-compress yung cells natin. Titingnan natin kung pag tinanggal ba natin etong metal na to ay lalabas yung pagka-bloat niya. Kasi pwedeng hindi natin nakikita na nagbo-bloat siya kasi na-compress nga yung cells. Yung cells na ginamit nila sa Solar Homes ay high-G. At nung chinek nga natin yung QR codes ay yun lang, manufactured pa siya nung 2022. So medyo luma na. 2 years old din yung cells. At nung chinek natin etong QR codes ng ating Gentile ay 2024 yung production date ng mga cells. Sa quality ng cells, para sa akin panalo yung Gentile kasi brand new, unlike eto 2 years old na cells. Tapos pagdating sa BMS, makikita nyo mas malaki yung BMS ng Dali kasi 120 amp to. Unlike eto sa Gentile ay 100 amp na BMS siya. Nung una nating review na to, akala ko ay no name na BMS siya. Pero hindi pala. JBD BMS pala siya. Nakita natin siya nung trinay natin buksan etong BMS para ma-confirm natin kung pwede ba siyang i-series. At yun, pwede ngang i-series etong parehong battery na to. So pwede kayo mag-series ng same batteries up to 4 pieces para sa 48 volt system or 2 pieces kung 24 volts lang ang kailangan nyo. Yung una kong worry na hindi maganda yung BMS ng Gentile ay nawala na nung trinay natin buksan tong BMS kasi okay naman yung MOSFET na gamit. Tinest naman natin before up to 100 amps, medyo mas mainit nga lang siya kasi mas maliit siya compared dito. Para sa akin, pagdating sa BMS, ang panalo dito ay Dali dahil mas malaki lang siya. Kung titignan siguro natin yung price difference nito, mas mahal yung Dali talaga. Sa mismong build quality, sa wiring, ay kung titignan nyo, ang may protection lang sa Solar Homes ay yung ating positive na wire. While sa ating Gentile, may covering lahat ng exposed na wires. Sa Gentile, makikita nyo walang mga nakakalat lang na wires. Unlike dito, nakabuyang-yang lang yung wires ng BMS. Unlike ito, tingnan nyo, maayos talaga yung pagkaka-setup ng wires. Mas pulido yung pagkakagawa ng Gentile. Mas malinis. Meron pa siyang pang-compress na metal. Unlike dito na meron namang siyang parang metal na part na I think ginagamit lang para ma-hold yung cells sa gitna ng case. Hindi siya talaga pang-compress ng cells kasi manipis lang na metal to. Tapos dito sa Gentile, yung mga cells ay naka-spot weld yung mga cells. Pagdating sa maintenance, mas mahirap dito. Pero kung iisipin nyo, ang mga cells naman talaga ay hindi naman talaga mini-maintain. Kung maganda yung cells nyo, gagamitin nyo lang yan, wala naman talaga kayong gagawin. Pero dito sa ating Solar Homes, yun, naka-screw lang yung mga bus bars. So, kung gusto mong lagyan ng active balancer, madali lang. Although dito sa Gentile, pareho lang din naman madaling lagyan ng active balancer kasi naka-screw lang din yung pwede nyong kabitan ng wires papunta sa active balancer nyo. Ikakabit nyo lang din kung saan nakakabit yung existing na BMS. Para sa akin, sa build quality, ang panalo dito ay Gentile.
Next, ang pag-uusapan na natin ay yung capacity. Rated at 100 amp hour to, while yung Solar Homes ay 120 amp hours. So kung i-compare mo lang yung mismong amp hour, panalo talaga etong Solar Homes kasi mas malaki talaga siya. Pero aside kasi dun sa price to watt hour ratio, kailangan din nating i-consider kung sinong cells ba ang mas maganda. So, hindi ko nabanggit pala kanina, etong cells na gamit ng Gentile ay Rep. Eto naman sa Solar Homes ay Higi. Kung isi-search nyo yung brands na yon, kasi parang ang mga sikat lang sa atin, CAT-L, EVE, tapos BYD, yung mga yon. Pero kung isi-search nyo, pareho rin na masikat tong mga brands na to. Hindi lang natin alam kung sino talaga ang mas maganda sa kanila. Kasi kapag titignan nyo yung mga top 10 or top 15, top 20 na mga cell manufacturers sa China, paiba-iba naman yung rating ng mga to. Pero most of the time, yung brand na ginamit nila dito sa Gentile ang kasali sa mga top 10. Ewan ko lang, baka iba lang yung mga nakikita kong listing ng mga top 10 na mga cell manufacturers. Pero kung ang pagbabasehan lang natin ay dahil brand nyo to, panalo nga to. Pero kung iisipin nyo, yung 2 years na na-stock etong cells, hindi naman po siya mukha kasing used na cells. Mukha siyang brand nyo pa rin, pero baka na-stock lang siya sa warehouse nung manufacturer ng cell na to. At ang LifeBee offer naman ay capable naman talaga na ma-store kahit 2 years pa yan na minimal lang yung degradation na nangyayari. Siguro ang gagawin na lang natin, iti-test natin. Maglo-load test tayo, fully charge natin siya and then discharge tayo ng 1000 watts. Tignan natin kung sino ang mas magtatagal. Most likely mas magtatagal etong 120 amp hour na battery kasi mas malaki nga yung capacity niya. So, titignan na lang din natin yung pagsag na voltage hanggang maabot natin yung 12 volts na battery voltage under load. So, buuin ko lang ulit yung mga cells para makabitan natin ng inverter. Hindi pala natin na-disassemble etong metal frame ng Gentile battery natin para makita natin kung talagang flat ba o kinompress lang nila para hindi makita nagbo-bloat. Hindi ko matanggal. Nakadikit siya dito. Pero nakahiwalay na yan eh. Ayun o. Magalaw na siya. Hindi lang matanggal kasi merong parang glue. At hindi naman lumobo yung cells kahit hindi na siya nako-compress. So, babalik na natin. Nakita naman natin na okay talaga yung cells. Ayan, nakabalik na tayo. Medyo natagalan lang tayo dahil meron pa tayong kinode na microcontroller para pwede nating ma-monitor at ma-save yung data sa gagawin natin pag-discharge dito sa battery natin. Yung gagamitin natin pang monitor ay PZEM 017. So, meron niyang shunt na connected dito. May-measure niya kung ilang watts, ilang current, ano yung voltage, at total watt hours na magagamit natin sa battery. Etong PZEM 017, hindi niya sinesave yung data. Pang monitor lang talaga. So, gumamit tayong ESP32 para makuha natin yung data, isa-save natin sa website natin, at pwede nating ma-view sa graph para ma-view natin na maayos at ma-compare natin sa parehong battery natin. Na-charge na rin natin siya. Ayan, full na. Lalagyan lang natin siya ng load para mapag-discharge tayo ng 1000 watts. Papunta sa ating Bluetti AC300 para hindi naman sayang yung energy ng battery. So, start na natin. Again, ito yung setup natin. Ayan, battery, papunta sa inverter, and then papunta dito sa ating Bluetti. So, hintayin lang natin hanggang mag-shutdown talaga to, hanggang mamatay yung battery. And then, ililipat natin yung Solar Homes naman. Then, tignan na natin mamaya yung comparison nung discharge curve natin. Titignan natin kung sino yung bumagsak ang voltage, ilang watt hours yung nakuha. Kasi sinasabi nila, kung luma daw yung battery ng Solar Homes, kung mas pangit yun kaysa dito dahil brand new yung battery nito, makikita natin yun sa discharge curve niya. Babagsak dapat yung voltage nun kung hindi na talaga maganda yung mga cells. Mukhang kailangan natin ulitin yung ginagawa nating test kasi eto, ang init nung shunt. Nasa 89 degrees Celsius. 200 amps yung... Ayun, namatay na. 200 amps yung shunt natin. Kaso ay, ewan kung bakit ang init niya. Dapat pala 300 amps yung binili ko. Check natin yung voltage. Ayun no, 4.5 volts na lang. Tapos parang, ewan ko kung sa loob ba yung amoy sunog o ano. Dapat pala, meron din tayong temperature monitoring dito sa ating
sensor. Magmamadali kasi tayo eh. Pero tignan na lang natin kung ano yung naabot after mag-disconnect. 73. Check natin dito. And 77. Tanggalin na natin to. So, hindi pa discharge yung cells natin, 3.3 pa lang. I think ang nangyari ay uminit yung BMS at na-trigger niya na yung over temperature protection niya. Mukhang tama naman kasi, di ba parang nakita na natin before yung sensor, ang temperature ay 70 degrees. At nung chinek natin kanina ay nandun na nga yung temperature ng BMS. So, kaya siya namatay. So, iset up ko lang yung solar homes natin habang sinacharge natin. Starting voltage pala natin kanina, hindi ko napakita pero sa logs ko, 13.37 lang. So, hindi masyadong na fully charge kasi nga hindi balance yung cells nung solar homes natin. Yung current, check natin. Ayan, 97 amps. Same lang nung isa. Nasa 1,200 watts yung sinacharge natin sa power station. Tingnan natin kung sino ang mas magtatagal sa kanila at maximum load. Update tayo, mga 25 minutes na. At ayan, mainit na rin yung BMS natin. 57 na siya, 58. Ayan, kapapatay lang. Grabe ang init nung terminal natin. Nasa 85, may nakita pa akong 90. Ang init sa loob. Yung BMS natin, nako po, ang taas, 89. So tumigil siya ng 12 volts dahil sa inverter yon, yung low voltage disconnect ng inverter. Pero yung mismong battery natin ay hindi namatay. Ayan, 12.14 volts pa rin. So, i-charge lang ulit natin to tapos magte-test ulit tayo pero mas mababang wattage na. I think 500 watts ata o 600 watts yung susunod na mas mababang charging rate nung power station. So, half nung discharge rate natin ngayon. Tingnan natin kung iinit din ba ng gantong sobra. Ayan, fully charged na ulit yung battery natin. So, ang gagawin natin ay i-discharge ulit natin ng mas mababang wattage. Ang discharge rate natin ngayon ay ito. 500, 600 watts. Pero sa nadidetect dito, around 700 watts kasi sa power losses dito. Ang total amps na kinukuha natin sa battery ay ito. So 54, 53 amps. So almost half nung last time. Ayan, hintayin lang natin na ma-empty yung battery natin. And then gagawin din natin yan sa Gentai. Then tignan na natin yung results. So eto na yung results ng ating discharge test. Yung kulay green ay solar homes, yung blue ay yung ating Gentai. Tago muna natin to. Sa start pa lang, makikita nyo mas mataas yung voltage ng Gentai kasi mas nare-reach niya yung higher voltage. Unlike sa solar homes kasi medyo unbalanced na yung solar homes natin. So, mas mababa yung starting voltage niya. Pero nung may load na, sabay na yung mag-discharge. So, sabay na silang bababa ng voltage. Pero pagdating natin ng 12 minutes, ayan, bumagsak na sa 0 volts yung ating Gentai kasi namatay na yung BMS niya kasi umabot na tayo ng 70 degrees Celsius. So, 12 minutes pa lang kapag ang load mo 100 amps pataas, 100 yung discharge natin 103 to 105 amps or ilang watts yan? Ayan, nasa 1,300 watts. So, kapag ganun ang pinang-discharge nyo in 12 minutes, possible mamatay na agad yung battery. I mean, mag-shutdown na yung battery kasi nag-overheat yung BMS nung Gentai. Pero yung solar homes natin, nagtuloy-tuloy lang siya na 1,300 watts yung load. Umabot siya na 70 minutes. So, more than 1 hour yon. At yung watts na nakuha natin, 1,526 watt hours. Pero yung Gentai natin, dahil namatay nga agad, 249 watt hours lang yung nakuha. Mas nauna lang na namatay yung Gentai natin sa 1,000 watts na load kasi mas maliit nga yung BMS niya. Pero nung chinek naman natin yung temperature yung BMS natin after nating mag-discharge ng 1,000 watts sa solar homes, ay mataas din yung voltage nung BMS, nasa 80 to 90 degrees Celsius. So, it's possible na walang temperature sensor yung BMS or masyadong mataas yung cut-off na temperature niya. Which is hindi rin maganda sa BMS yun. Mas maagang masisira yung mga MOSFET nun kapag lagi yun sinasagad. Pero na-monitor ko naman na mas matagal siyang umabot sa 70 degrees Celsius compared sa BMS ng Gentai natin. Sa manual naman ng Gentai, nakalagay naman na 50 amps lang dapat yung discharge rate natin. So, sinagad lang talaga natin. Kaya, nag-discharge pa ulit tayo ng mas mababa. Eto. So, makikita nyo, naka
nakasabay naman na yung Gentile natin. Although mas konti lang talaga yung capacity na makukuha nyo, nakakuha lang tayo ng 1,366 kasi mas konti naman talaga yung capacity ng battery, mas maliit. 100 amp hour yung Gentile, 120 amp hour yung Solar Homes. Yung Solar Homes natin, umabot tayo ng 1,538. Halos yun na yung nakuha natin dun sa total capacity nung nag-discharge test talaga tayo. Yung Gentile natin, nung discharge natin, nagtagal ng 114 minutes. Or ilang oras yan? Ayan, 1.9. Almost 2 hours. Pero yung Solar Homes, 2.15. Mas matagal lang ng mga around 18 minutes yung Solar Homes natin. Ang discharge rate natin, nasa 55 amps or nasa 700 watts yung discharge rate natin dyan. Tapos yung voltages nila, mapapansin nyo ay halos pareho lang din yung pagbagsak. Makikita nyo lang na kapag malapit na talaga malobat, dun biglang babagsak yung voltage. So dito yung laging nalilito yung mga tao. Bakit daw after tumigil nila mag-charge, bumabagsak agad yung voltage nila sa 13 volts? Normal po yun na bumagsak ng 13 volts. At kapag may load kayo, depende sa taas ng load nyo. Kung mababa lang load nyo, mag-stay yan sa 13 volts. Or kung mataas ang load nyo, mag-stay ng 12 volts. Tuloy-tuloy yan na parang flat lang. Makikita nyo naman dito sa discharge curve natin. Flat lang siya, dire-diretso lang siya. At babagsak lang yan kapag palobat na. Ayan o. Pag malapit na siyang maging empty talaga, saka lang babagsak yung voltage niya ng 11 volts. Ganun po ang life PO4. So, kapag bumagsak sa 13 volts, 13.3, 13.4, normal po yun kapag katapos nyo i-charge. So, based sa discharge test na ginawa natin, ay nakita natin na kahit 2 years old na yung cells ng Solar Homes, ay okay pa rin yung performance niya. Mas naging mahirap para sa atin mamili kung ano talaga mas maganda. Pero kung pagbabasehan lang natin yung ginawa nating comparison, ay mas nag-score ng mas mataas yung Gentile dahil dun sa mga importanteng properties, siya yung nangunguna. Like yung build quality niya, mas pulido talaga yung gawa. Tapos brand new pa yung cells niya, this year lang din yung production date. So final verdict natin, as long as hindi mo i-discharge ng 50 amps pataas to, mag-Gentile ka na. Kung magpaparallel ka na marami, mag-Gentile ka. Kung magsiseries ka pa at magpaparallel ka, mag-Gentile ka na rin kasi mas mababa yung current usage mo. Pero kung kapos ka sa budget, gusto mo mas mataas yung capacity, mag-Solar Homes ka. For me personally, magso-Solar Home siguro ako kasi gusto ko nakikita yung cells ng binibili ko. So kapag Solar Homes yung binili ko, 8 na screws lang, mabubuksan ko na, lagyan ko ng active balancer. And if gusto kong i-compress yung cells, pwede kong ilabas na lang at gagawin ko ng compression na fixture. Ayun. So pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!